Insta360 X5 ND filter set. Isang buwan ko na rin siyang ginagamit. Nakuha ko na rin yung best settings para sa application ko, which is sa motovlogging. Ngayon, i-share ko sa inyo yung naging settings ko sa kanya para magkaroon kayo ng idea kung gagamitin nyo rin siya sa motovlogging or for general use. Ito yung gamit ko na ND filter set sa Insta360 X5. ND32 siya. 2 pieces siya kasi dalawa yung lens ng X5. Tapos may kasama na siyang lagayan. Bago natin i-install yan sa lens ng X5, punasan muna natin syempre yung surface para walang gabok or dumi. Tapos i-align natin dito hanggang sa mag-flash siya na nakadikit. Tapos twist natin para mag-lock into place siya. Ayan yung pwesto niya na nakalock na. Pagtanggal, ganun lang din. Twist and detach. So basically, yung ND filter is binablock niya yung light para mababaan mo yung shutter speed mo para magkakaroon ng natural motion blur yung footage, which is yun yung nakikita natin in real life. Hindi siya sobrang sharp. Meron siyang motion blur. Para siyang shades, yung pinaka-basic na idea niya. So once na i-on mo yung camera, automatic niya nadidetect na may kinabit ka na ND filter. Ang gamit ko nga is ND32. Meron din silang available na ND16, ND64, saka ND128. Depende sa lighting situation. Sa motovlog, okay na okay itong ND32 sa experience ko, sa paggamit ko sa kanya. Regardless kung medyo gloomy, saktong araw, tsaka yung overcast. Maganda pa rin yung kinakalabasan ng footage talaga. Settings ko sa kanya, 8K 30fps. Adaptive tone is naka-off para may set natin siya sa manual exposure. Standard yung picture profile. Portrait mode is naka-off. Shutter speed 1/200. Pwede niyang ibaba hanggang sa 1/120. Pero kapag medyo malulubak yung mga nadadaanan, mas pansin yung jitter dito. Kasi hindi kaya ng stabilization ng mga action cameras yung masyadong mababa na shutter speed. Nagkakaproblema siya sa stabilization kaya nagkakaroon ng jitter. So 1/200 yung balance na natry ko sa kanya na hindi gaano pansin yung jitter or yung ghosting. Pero pwede kayo mag-experiment dito. Depende naman sa inyo yan. Yung ISO ko naman is yung auto ko siya tapos 800 max. Para kapag dumaan ka sa tunnel, madilim kasi pag nagmamotor iba-iba yung lighting situations nga. Tataas yung ISO mo hanggang 800 para hindi sobrang dilim. Yung parang natural lang na kung na nakikita ng mata mo. Ganun din yung ipapakita ng camera. Exposure value naman is -0.3. Pwede rin kayo mag-experiment pero medyo overexposed kasi pagka naka-0 sa experience ko. So -0.3 yung ginagawa ko sa exposure value niya. Then white balance ko is naka-auto. Makikita nyo rin dito yung settings na nilagay nyo. Shutter speed 1/200, ISO 800 max, exposure value -0.3, white balance auto. Tapos sa image settings naman, naka-high bitrate ako. Video encoding H.265, video sharpness is medium. Tapos ride natin siya para mas mapakita ko sa inyo yung difference ng walang ND filter sa merong ND filter na Insta360 X5. Try muna natin siya na walang ND filter. Yung current manual settings natin, mag-overexpose yan kapag walang ND filter kasi mababa yung shutter speed natin. So switch tayo sa full auto settings. Natanggal ko na yung ND filter tapos naka full auto settings na tayo. Key point sa comparison natin, kapag lumilingon ako na ganyan, wala siyang jitter kapag full auto settings and walang ND filter. Also kapag nalulubak, yung ganyan, yung mga nasa gitna na yan, wala rin siyang jitter sa full auto settings. Pero yung image niya sobrang sharp. Mapapansin nyo yung kalsada, pansinin nyo, sharp siya. Kahit i-pause natin yan, sharp yung image, yung still image. So pacing tayo ng 80 kph, yun yung point of comparison natin ng speed. Kung meron bang sensation na mas mabilis siya tingnan kapag naka ND filter, kapag tinry na natin. So yan yung walang ND filter, full auto settings. Recording na tayo sa manual settings. Kabit natin yung ND filter. Kabit din natin yung kabila. Make
make sure na nakalock, tas punas sa lens para walang fingerprints tsaka gabok. Yan, meron bang jitter or ghosting. Tas check natin yung sa may mga lubak kung nag-jitter siya. Yan, same pacing, 80 kph pa rin ang gagawin nating pacing. Tapos yung sensation ng speed kung mas mabilis ba. Check nyo rin yung kalsada kung ipansin nyo yung motion blur kapag pinapause nyo yung video. Masyado mabilis. Yan, 80 lang, 80 kph na pacing. Yan yung kapag ka naka ND filter tapos manual settings, 80 kph na takbo. Kapag lumilingon, medyo bang jitter, wala naman yata. Ito naman yung against the light, same pacing, 80 kph ulit. Yun yung difference ng merong ND filter sa walang ND filter. So kung papansin nyo nga, meron siyang natural motion blur na yun mismo yung nakikita natin in real life. Kaya mas natural looking yung footage natin kapag merong ND filter. Pero yun naman kasi magdedepende yan sa taste nyo. Yung iba gusto na walang ND filter, okay na sa kanila yung ganon. Meron namang iba na gusto nila meron para mas natural looking yung mga footage nga. So ako personally, ngayon pa lang ako nag-try ng ND filter sa cameras. Kasi yung mga dati kong ginagamit na cameras, hindi naman nilalagyan ng ND filter, okay lang sa akin. Pero sa ngayon, dahil meron na nga tayo nito, gagamitin ko na siya kasi mas maganda siya tingnan talaga. Pero yun nga, depende yun sa preference nyo pa rin. Reframing and export settings, drag natin yung mga files muna sa Insta360 Studio. Tapos unahin natin tong merong ND filter. Then punta tayo dito sa stabilization type. Ang ginagamit ko is itong jitter restoration. Ang nangyari sa kanya, parang traditional camera siya na kung saan ka lumingon, doon din lumilingon yung camera, yan, sumusunod siya. Tapos mini-minimize niya yung mga micro jitters sa footage na naka-ND filter. Kasi yung mga action cameras, nagkakaroon lalo kapag mababa yung shutter speed mo. Nagkakaproblema siya sa stabilization. Try natin na naka-direction lock siya. Pag lumingon ako, may iwan yung view ng camera. Naiiwan siya. Naka-lock siya dun sa direction na yan. Nakita niyo yung jitter, ayan, para siya nagba-blur. Other settings naman, automatic niya na nadetect yung ND filter. Tapos dito sa color optimization, wala na akong binabago dyan. Audio mode, naka-close lang. Ayun lang actually yung settings ko dito. Lagay tayo ng keyframe. Adjust ko yung angle. 60, tapos dewarp. Kita niyo yung stabilization niya. Sumusunod yung camera. Parang na-disable yung horizon balancing dito. Pero sa preference ko, mas gusto ko ito kasi para siyang traditional na single lens na action camera. Tapos nalilesen din niya yung jitter nga. Ayan, kapag nalulubak na ganyan, wala masyadong jitter, hindi pansin. Dahil din dun sa jitter restoration. Tsaka dun sa settings natin ng shutter speed. Kasi kapag mababa nga, mas pansin yung jitter. Parang nagbe-blend yung mga frames. Kaya nagbe-blur siya. At hindi masyado halata. Naset ko na yung preference ko na view sa kanya, 70 degrees yung tilt. Tapos na-dewarp siya, na-zoom out ng isang scroll sa scroll wheel. Yung keyframe, ilalagay ko lang sa unahan, saan ako nag-start. Tapos hindi ko na siya lalagyan ng keyframe ulit dito kasi nag-iiba-iba yung angle pagka naka-jitter restoration, tapos naglagay ka ulit ng keyframe. Tapos pwede mo na siyang i-export. Kapag karekta nyo na i-upload sa mga social medias, sagad nyo yung bitrate ng 200, resolution is 4K 3840 by 2160, then H.265. Tapos yun na, export nyo na. Pero kung halimbawa, i-edit nyo pa sa ibang editing software, kagaya ng ginagawa ko, ang ginagamit ko is ProRes 422. Kung mapapansin nyo rin, mas malaki yung file size nito. Pero ito yung pinaka-sagad na quality. Para kapag in-edit mo nga sa iba pang editing software, full quality pa rin yung makukuha mo na file. Bago mo siya i-render ulit sa final video mo. Estimate niya is 12.3 gig. Kapag H.265 naman, 4.13 gig lang. So export na natin to sa preset ko, ProRes 422. Start export.
Tapos muna tayo dito sa task center. Dito mo makikita yung progress ng render. Kapag mga creative shots, syempre babago-baguhin mo yun. Pero sa workflow nitong settings natin ngayon, ganito yung ginagawa ko. Copyin ko lang muna tong settings ko dito, 70 tapos dewarp. Dito sa isang video file natin na walang ND filter. For comparison, mapapansin nyo kapag nakapause yung video, mas sharp ito. Pag pinlay mo, sharp din siya. Wala siyang motion blur. Unlike kapag may ND filter, mapapansin nyo yung kalsada, ayan, blurred siya. Pero malinaw yung subject, yung motor. Yan yung ma-achieve mo kapag naglagay ka ng ND filter. Meron siyang natural motion blur na nakikita ng mata mo in real life. Ano, smooth siya tingnan. Compared sa walang ND filter na sharp yung footage. Actually, yung main camera ko na ginagamit sa pang helmet mount, nabilan ko na rin siya ng ND filter, tsaka naayos ko na rin yung settings niya. Ang gamit ko naman doon is ND16. Minamatch ko dito yung exposure sa X5. So okay naman siya, yun yung magiging tandem. Bali itong X5 diyan ko ilalagay sa harapan, pang front camera ko na facing sa akin. Tapos naka jitter restoration din yung settings nito sa Insta360 Studio app. Para lang din siyang traditional na action camera, pero pwede mong i-reframe. Maganda yung feature na yun, tsaka nababawasan niya talaga yung jitter sa footage mo kapag naka ND filter ka. Ngayon kapag halimbawa gabi, hindi mo na siya gagamitin talaga yung ND filter, kasi parang nga siyang shades na binablock yung light. Para sa akin, sa experience ko din na paggamit sa kanya, okay na yung ND32 sa Insta360 X5. Pero dun sa isa kong camera, ang gamit ko is ND16 nga. Depende siya sa magiging output. Trial and error kayo kumbaga. Ano yung pinaka okay. Tapos sa case din ng mga action cameras, dahil nga sa stabilization niya, hindi mo pwedeng sundin yung 180 degree rule na kapag 30 fps gagawin mong 1/60 yung shutter speed mo, kasi nga nagkakaroon ng problema sa stabilization, nagkakaroon siya ng jitter. Pero pwede yung workaround yung jitter restoration na kahit mababa yung shutter speed nyo. Pero pansin ko pa rin kapag ka nalulubak, mga ganon, yung biglang mabilis na movement, hindi kaya ng stabilization, nagbe-blend yung mga frames, parang nagbe-blur siya, jitter ghosting. Yung settings ko na 1/200 na shutter speed, mas na-minimize niya yung jitter tsaka yung ghosting effect, kaya mas okay na ako doon. Tapos meron pa rin siyang motion blur, kumbaga yun na yung pinaka-balance na nagustuhan ko yung output niya. Tapos yun nga, pwede rin kayong mag-experiment, pwede niyong babaan hanggang 1/120, okay pa rin naman yun. Pero minatch ko na lang din dun sa isa kong action cam, kasi 1/200 din yung settings ko dun ng shutter speed. Ang maganda lang dito sa X5, meron siyang pure video, yung night mode niya. So kapag gagabi, alisin ko na yung ND filter, tapos magna night mode na lang ako. Tapos diyan ko pa rin siya ma-mount sa harapan, or pwedeng dito ko nilagay kanina yun, sa may tuktok ng helmet. Ganun yung ginawa ko kanina sa comparison natin, para mas makita nyo yung difference talaga ng meron sa walang ND filter. Ang presyo pala niyan is nasa 3,000 yata. Medyo pricey siya kasi dalawa yung lens kaya ganoon talaga. Tapos isang pares lang yon. Kung gusto niyo yung ibang level ng ND filter, bukod nyo pang bibilin. Medyo may kamahalan, pero kung meron kayong gustong ma-achieve na personal taste nyo na look sa mga footage, pwede nyo i-try ang ND filters ng X5. Ang alam ko meron din na pang X4 or X4 Air lang yata, hindi ko sigurado check nyo na lang din sa link, lalagay ko din yung link sa description. So yun yung naging final settings ko sa ND filter nitong Insta360 X5. Try nyo na lang, mag-experiment din kayo kung ano yung mas gusto nyo sa panlasa nyo. Depende kasi yan talaga sa taste nyo, kung ano yung magugustuhan nyo nakuha.